Los Angeles Lakers at coach JJ Redick gagamitin agad ang bagong sentro kasama si Anthony Davis, pero bago yan bukas nga ang tapatan ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Isang laban na inaabangan dahil ito ang pagbabalik ni D'Angelo Russell sa Crypto Arena matapos siyang matrade ilang linggo na ang nakalipas. Bagamat hindi maganda ang naging pagtatapos ng kanyang ikalawang stint sa Lakers, hindi maikakaila na mas naging matagumpay ito kumpara sa una niyang pagkakataon sa Lakers. Gayunpaman, hindi maiiwasang may bahagyang tampo si Russell matapos matrade pabalik sa Nets sa ikalawang pagkakataon. Dahil dito, inaasahan ni head coach JJ Redick na magpapakitang gilas si Russell laban sa Lakers sa Biyernes. Ayon kay JJ Redick, aasahan niya na gagawin ni Russell ang lahat para magkaroon ng magandang laro. Dagdag pa niya, hindi nga ito nawawalan ng pagiging kompetitibo. Ipinagmamalaki niya din ang kakayahan nito bilang manlalaro. Kaya tiyak na susubukan nga daw ni Russell na talunin ang Lakers bukas. Sang-ayon din dito ang rookie ng Lakers na si Dalton Knecht. Aniya, masaya siyang makikita muli ang kanyang dating teammate kahit na magiging mahirap ang laban. Bagamat itinuturing na day-to-day si Russell dahil sa hamstring injury, malamang na gagawin niya ang lahat para makapaglaro bukas. Sa 4 na laro pa lang niya sa Nets ay may average siyang 12.8 points at 8.3 assists habang may 41% shooting mula sa field at 33.3% mula sa 3-point range. Sa kanyang contract year, tiyak na gugustuhin niyang matapos ang season ng malakas bago muling maging free agent ngayong tag-init. Samantala, sa simula pa lang malinaw na ang frontcourt ang isa sa mga pangunahing problema ng Los Angeles Lakers. Madalas silang nauungusan sa rebounding at nadodomina sa ilalim ng basket kapag kaharap ang mga team na may malalaking lineup. Ang problemang ito ay nakita sa kanilang huling 3 laro, dahilan kung bakit nagkaroon sila ng 3-game losing streak. Dahil dito, napagtanto ng Lakers ang kanilang malaking kahinaan na kanilang sinusubukan ngayong ayusin. Ayon kay Jovan Buha, plano ni head coach JJ Redick na ipagpatuloy ang paggamit ng 2-big lineup tulad ng ginawa nila sa huling laro kung saan nagsabay sa court sina Anthony Davis at Jackson Hayes. Layunin nitong mapabuti ang depensa at rebounding ng team, dalawang aspeto na naging malaking problema para sa kanila ngayong season. Ngunit hindi lamang sina Davis at Hayes ang pagpipilian para sa 2-big lineup ng Lakers. Matapos nilang makuha si Trey Jemison, meron na silang 5 big man na maaaring pagpilian. Kasama rin dito sina Christian Coloco at Christian Wood na parehong nagbibigay ng kontribusyon sa rebounding, depensa at scoring. Malinaw na ginagawa ng Lakers ang lahat upang mapunan ang kanilang mga kahinaan sa frontcourt. Dahil naibalita nga din na hindi pa rin tumitigil ang Lakers sa paghahanap ng legit na big man sa trade market. Habang papalapit ang trade deadline ay mas lalong dumarami ang mga big man na nalilink sa Lakers. Andyan nga sina Jonas Valanciunas ng Washington Wizards, Walker Kessler ng Utah Jazz, Robert Williams ng Portland Trail Blazers at si Yusuf Nurkic ng Phoenix Suns. Ang tamang kombinasyon ng mga big men ay maaaring magbigay ng mas balanseng laro para sa Lakers na makatutulong upang maibalik ang kanilang kumpiyansa at maipagpatuloy ang laban sa mas mahigpit na kompetisyon sa Western Conference.